po. Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa. So, alam ko po na ang lahat ay excited na po na magpuri sa ating Panginoon. In-invite ko po ang bawat isa na tumayo po at hingin natin ang kanyang guidance sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Father God. Maraming salamat na kami ay nagkasama-sama, Panginoon, bilang isang simbahan, bilang isang pamilya sa iyong presensya, Father God. Maraming salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal mo, Father God, sa bawat isa. Thank you, Lord, for the love, for the life, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, sa mga provision mo, Panginoon, na patuloy mo pinagkakaloob sa amin. We declare, Lord, na itong lahat ay nagmula sa iyo, Father God. Napakabuti mo, Panginoon. Nihiling namin, Panginoon, sa sandaling ito, linisin mo kami, Father God. Linisin mo ang aming puso, linisin mo ang aming isipan, Panginoon, upang kami ay malayang makapagpuri sa iyo ng may buong katapatan, Panginoon. Buksan mo, Father God, ang aming pandinig, ang aming pangunawa sa iyong mga salita. Samahan mo, Panginoon, kami sa pakikinig ng iyong mga salita, Father God. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang bawat isa na tatayo sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga gagamitin mo ang magdadala ng iyong mensahe, Father God. Give them, Panginoon, ng iyong guidance, ng iyong wisdom, Father God. Nang ang bawat isa, Panginoon, sa amin na narito, Panginoon, ay maramdaman ang iyong masaganang biyaya, ang iyong masaganang pagpapala, Father God. Ang kagalakan, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, habang kami ay sama-samang sumasamba sa iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Batiin niyo po yung mga katabi niyo ng magandang umaga. And kung may katabi po kayong mother, mama, mommy, batiin po natin ng Happy Mother's Day. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga nanay. Amen. Amen. Praise the Lord. Simulan po natin ang pagpupuri sa araw na ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sabi sa Psalms 150, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of trumpet, praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipes. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise
one church, as one big family in Christ. Hallelujah. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family, and I never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. Sing, I've got Jesus, Jesus holds me for His own, and He lifts me above the world I know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can give Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family, and I never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, Jesus holds me for His own, and He lifts me above the world I know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can give Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, Jesus holds me for His own, and He lifts me above the world I know. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can give Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can give Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can give Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. Sing, we're gonna serve the Lord. Let's say we're gonna serve the Lord. We're gonna serve the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na as one church, as one big family, Lord, we will serve you, our Lord. Sa next song po na awitin natin, medyo bagong kanta po ito. Sabi sa verse, it is written, "You are my refuge and my strength. Though the earth may pass away, you will remain. It is written, you provide every need, and everywhere that you will lead, you will sustain." Amen po ba? Amen. So as we sing this song, talagang i-express lang natin yung gratitude sa puso natin na even sa generation natin, may ginagawa ang Panginoon at totoo ang kanyang mga pangako. Amen.
your promises. That's where our confidence relies. Hallelujah. We will trust you and believe as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God and we will not be shaken. Let's declare this. We will trust you and believe as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground. You are God and we will not be shaken. We will trust you and believe as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. So what you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God and we will not be shaken. Oh, you keep your promises. Your goodness from generation to generation. You keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. You keep your promises, and your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant, and we've seen your faithfulness. Yes, Lord, from yes, Lord. You are moving, Lord, from generation to generation. We've witnessed how faithful you've been in our families, in our household, Lord, in our church. Oh, how great you are, Lord. How great you are. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Come on, church, every family, sing how great is our God. Oh, is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Oh, we sing how great is
dapat lamang, Panginoong, papurihan, Lord, ng bawat henerasyon, Lord, na darating sa mundong ito. Kaya, Lord, we bring back lahat ng papuri, lahat ng pag-awit na ito, Lord, ay naalay lamang namin tangi para sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Maaari na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Kung meron po kayong katabing nanay or mother figure or spiritual mother, batiin po natin ang Happy Mother's Day. Mas maganon tayo, joke lang. Happy Mother's Day! Joke lang. Sa lahat po ng mga nanay, mother figures, lola, spiritual mothers, Happy Mother's Day po, and we thank the Lord for your lives. Pastor Danina, Happy Mother's Day and belated happy birthday. Isa po sa mga realization ko nung bata ay mahirap maging nanay. And ayokong maging nanay. Mukha lang akong nanay pero joke lang. Hello, 17 years old, joke. Hindi, na-realize ko po yon habang kumakain. Kasi ang mama ko po, mahilig magbigay ng best part ng food. And ang kinakain ko po noon, tiyan ng bangus. Tiyan ng bangus. And tatanong ko po sa mama ko na, bakit niya sa akin laging binibigay? Tapos sabi lang niya, ang nilolong ko noon, i-assure niya akong mahal niya ako, pero walang ganon. Dahil sabi niya, ganon talaga kapag nanay na, maiintindihan mo rin niya pag naging nanay ka na. And na-realize ko po noon na, para ang nanay, obligadong maging martir, ibigay, no? Parang gano'n, sabi ko, ayoko maging nanay. Pero ngayon po, na-realize ko na ititrain ko na lang yung magiging anak ko na huwag kumain ng tiyan ng bangus. Or ng chicken skin. Hindi ko na mabibigay yun, ayaw niya eh. Anyways po, ang gusto ko pong sabihin is, ganun po yung mga nanay. Minsan wala na, ibibigay pa rin po nila. And I think po sa pagbibigay po natin, it's a good reflection na mag-reflect po tayo sa pag-ibig ng isang nanay. Hindi po yung ibibigay sa yung natitira na, but ang nanay po kasi binibigay hindi dahil sobra, hindi dahil komportable, pero binibigay nila kasi mahal nila tayo. So, Happy Mother's Day po ulit and let's pray po. Lord, we thank you for this beautiful day. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng women, Panginoon, that you have used to love us, to guide us, and care for us, Panginoon. Lord, i-remind niyo po sila na ang kanilang mga effort, ang kanilang mga sacrifices are all seen and appreciated. And Lord, as we give our tithes and offering, Panginoon, we give it with our grateful hearts. Patuloy mo, Panginoon, i-bless ang bawat giver. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang lahat ng pamilya, Panginoon. And I pray, Lord God, na kayo po ang patuloy na mag-provide ng aming mga needs. Bless niyo po ang aming tithes and offering, Panginoon, for your glory and for the expansion of your work. And bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong nagtitiwala, nag-honor, Panginoon, and nagmamahal sa iyo. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Meron po tayong mapapanood na AVP. Ready na ba? Ayan.
I love you, Mama. Mama, I love you, Mama. Love you, Mami! Love you, Nanay! Love you, Mami! I love you, Mami! Love you, Mommy. I love you, Mommy. Love you, Mama. Happy Mother's Day. I love you, Mama! Happy Mother's Day po ulit. Okay. Hindi pa yon. Hindi pa tapos. Sige. Tinatawagan natin ang ating mga kids for a very special number. Special pa sa halo-halo ni Ate Ni. Happy Mother's Day, Ate Ni. Nasaan ang mga kids? Magtuturo pa ako. Pero totoo po yun, di yung joke. Kids, let's go! Woo! Palakpak daw muna. Kakanta kayo? Sayaw? Saan kayo? Kakanta? Kakanta? Sasayaw. Kids, let's go. Kasama po ako sa special number. Hello. Hi. Hi, hi. Kids, let's go, let's go. Alis muna si Ate Gi. Hindi kayo magmamike, Ikay. Dance lang. Oh, kids, double time, double time. Makinig kay Teacher Kenneth. Dito daw, dito daw.
moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Check sound. Sound. Okay, salamat sa mga bata na nagbigay ng kanilang handog para sa ating para sa Lord, and of course to acknowledge yung ating mga kananayan. Kaya ngayon pong umaga, ang lahat po ng mga nanay, mommy, mama, tayo po tayo dahil aabutan po kayo ng token from our church. Yan. Salamat po sa inyong mga pagpapagal. Napakalaki po ng role ng isang nanay para sa bawat family. Napaka-cute po ng token. Na-appreciate ko yan. Pangkikay. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At minsan pa, church, batiin po natin ulit sila ng Happy Mother's Day. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Happy Mother's Day! God bless po sa inyong lahat. Okay, lahat po ba ay nakatanggap, ang lahat ng mga nanay? Pag kami hindi po nakatanggap, pakisabi na lang po sa usher na katabi ninyo.
Yan. Maraming salamat po. Pwede na po tayong makaupo and i-roll lang po natin yung mga naka-line up na mga nalalapit na activities. So makinig po tayo sa ating mga announcement sapagkat bahagi po tayo ng pananalangin sa bawat activities na ito. So let's have, this will be on May 17, 4 p.m. Ito po ay para sa ating mga kabataan na entitled Buti Pa Siya. So ano kaya yung buti pa siya? So napakasarap pong malaman kung ano po kaya yan. So dalo po ang lahat ng mga kabataan. This is also your opportunity to invite yung mga kaibigan ninyo at mga kaklase kahit bakasyon. Okay, so next week na yan. Excited na excited ang ating mga kabataan. Palakpak pa nga ng malakas mga kabataan. May kasama pang hiyawan. Okay, next po. CTTP National Convention, ipanalangin niyo po ang lahat ng dadalo. This will be on May 21 to 24 at gaganapin po ito sa Woodland. May mga ibinibigay po na letters si Ate Eliza to support po ang ating mga, wala pa ba? Bibigyan pa lang po kayo. So yung pong mga mabibigyan, any amount po to support yung mga dadalo po sa ating National Convention sapagkat we are inviting the mga emerging leaders, yung mga kabataan, para makita po nila kung ano po ang nagaganap dyan. Mga pastors po and leaders ang kasama diyan. Next po ay one service lang po on May 24. Kasi po, yun nga po, on May 24, ang ilan sa mga leaders and pastors po natin ay nasa National Convention. Yan. So 9 a.m. po, tandaan niyo po ito, May 24, isang service lamang po tayo. And every 5th Sunday of the month po, kung may 5th Sunday na tatapat, meron po tayong tinatawag na Friends Day. So, opportunity rin po na invite natin ang ating mga kaibigan. Yan. So, it's their day. Friends Day po. And meron po ba? Wala na. So, ngayon naman po ay meron tayong guest, 3 pong guest. Pagka binanggit ko po yung name, tayo po sila. Ito po si Thelma Peralta. Invited po siya na Sister T in Salon. Yan, tayo lamang po. And then next naman po, si Lalin Cabanilla ay in-invite naman po ni Patrick Lagangan. And si Janelle Eileen ay in-invite naman po ni Rilen Moral. Nasaan po ito? Nasa taas na. Okay, so gusto po namin kayong i-welcome. Maramdaman po ninyo ang aming warm welcome sa inyo. Ready na ba, church? 1, 2, 3, go! Welcome! Nawa po ay makasama pa namin kayo sa mga susunod na Sundays at mga events po dito sa church. Welcome na welcome po kayo. So this morning po, ay ready na po ba kayo to listen sa ating pong pag-aaralang salita ng Diyos ngayong umaga. So kung ready na po tayo po muna ay dumulog sa pananalangin at hingin po natin ang pagsama ng Banal na Espiritu while we are listening po sa Kanyang salita. Let us all pray. Ama naming Diyos, we are so thankful na dinako mo po kami sa lugar na ito for us na mag-gather to worship you, O God, to lift your name sa aming kalagitnaan, Panginoon, and sa oras na ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, O Diyos, kayo po ang maging teacher namin. Give us, Panginoon, a heart na open to listen sa iyong mga salita at tanggapin po namin ito ng buong buo, kompleto, Panginoon, and i-transform mo po ang life namin ayon po sa nais mo. Lalo na po ngayon, we are talking about family, O God, na ito yung disenyo mo for us. At ang bawat isa sa amin na may gampanin, O God, magampanan po namin ito ayon sa disenyo mo. Maraming salamat po. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So our theme for this month is Family Really Matters. So God designed for a home that lasts and moves with purpose. Ang bawat family ay may purpose ayon sa disenyo ng Panginoon. Last week po ay binigay sa atin ni Pastor Janina why family really matters to God.
In a world that is slowly neglecting the home, God calls us to back to see the family is not optional. It is essential, very important to His design para po sa discipleship and mission. So may kinalalaman ang bawat pamilya natin. In connection to our 2026 theme, Empowered to Move, we cannot be empowered to move as a church if our families are not moving with God. So dapat nakalinya po tayo. In Genesis 18:19, ito po ang sinasabi, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. And in Deuteronomy chapter 6 verse 9, ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Kaya po tayo naririto ay nakarating sa atin ang katuroang iyon. And family matters because God decided as the primary place of discipleship that God uses the family to pass on faith. Sa family po, no? And God commands intentional spiritual leadership at home. It is intentional. Intentional po ba natin ginagawa yon? And then, the family shapes the next generation. Generation's identity. Our identity is in God alone. The strength of faith depends on the strength of the home. Kung sa bahay po ay may pananalangin at pag-aaral ng salita, asahan po natin, yung mga anak po natin, dala-dala yan. Kahit saan yan pumunta, ganun din ang gagawin nila. At sa kanilang pamilya na ibubuuhin, ganun din po ang maipapasa nila. The family is central to God's redemption plan. From Abraham, nation of Israel, and then today, the church. God works through family and generation, from generation to generation. Yung last week po, ang tanong po sa atin, am I building just a successful family or a God-centered one? Sagutin po natin yon bilang mga bumuo ng pamilya. Nasa successful lang ba ang gusto natin or God-centered one? At ang question po na iniwan ni Pastor Nina last week ay, pagdating ng next generation, may faith pa ba o hanggang sa akin na lang? Isang patunay po na nakakapagpasa tayo, pag nakita po natin yung mga bata natin dito in the church, yung kanina, ibang henerasyon na po yun. Nung ako po ay mahawak ng children's ministry, ang mga tinuturuan ko, yung mga nagtuturo na po ngayon. At ngayon, nagtuturo na po sila sa iba. Ibang henerasyon na. And we declare last week, as for me and my house, we will serve the Lord. Is it really true sa atin? So God made po a covenant. Bigyan ko kayo ng konteksto doon sa, as for me and my house, we will serve the Lord. Nagbigay po ng covenant ang Diyos sa Israel at Sinai, na kung saan ito po, in Exodus 19, chapter 19, verse 5, now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. At in Exodus 20, chapter 1 to 4, and God spoke to all these words, I am your God, who brought you out of Egypt and out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Now, verse 4 po, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of their parents to the third and fourth generation of those who hate me,
but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Sumagot po ang mga Israelita, responded with one voice in Exodus 24:3, everything the Lord has said, we will do. Pagkatapos po namatay ni Moses, si Josue na po ang tagapanguna nila. Ito po ang challenge sa kanila ni Josue, another generation. Sabi sa kanila, ngayon matakot kayo sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng may buong katapatan. Itakwil ninyo ang mga Diyos na sinasamba ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Ngunit kung sa tingin ninyo ay hindi ka nais-nais ang maglingkod sa Panginoon, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na sinasamba ng inyong mga ninuno sa kabila ng Euphrates o ang mga Diyos na mga Amorita na kinatitirikan ninyo ngayon. Ngunit, ito ang sagot po niya, para sa akin and His declaration at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, sana po it is also our declaration at yun din po ang ipapasa natin sa ating mga susunod na generation, sa ating anak at sa ating mga apo. This day po, ang pag-uusapan natin medyo mas specific. So, pupunta tayo sa loob ng pamilya mismo. Ano ba ang disenyo? Why God's design for family really matters. Ang text po natin ay matatagpuan sa Ephesians chapter 5 verse 21 to chapter 6 verse 4. So mahaba-haba po yan, pero ang babasahin lamang natin, kung nabuksan na po ninyo sa inyong Bible, yung 21 and 32. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Go! Submitting to one another out of reverence for Christ. And in 32, go! This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. So, iikot po ang usapin natin ngayong umaga na ignoring God's design leads to disorder in the home. Kapag inignore po natin kung ano ang bawat role ng bawat isa sa atin, hindi magiging maayos ang pamilya natin. So what does God's design actually look like? In scripture po, we see three powerful foundations for a healthy and God-ordered home. Number one po, why God's design for family really matters? Because it centers the family on Christ. Siya ang foundation. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. God's design po begins with Christ as the center. It produces humility, unity, and right attitude. Without Christ at the center, the family becomes self-centered and divided. No? Parang tipong, ako lang ang tama. O kaya yung tatay, sasabihin niya siya rin. Siya lagi sundin. Tapos yung mga anak naman, may kanya-kanyang katwiran. Christ-centered humility produces mutual submission. True submission is not weakness. It's a posture of humility before Christ. When we revere Jesus, we choose to honor others above ourselves. This creates unity, not competition. Hindi nagko-compete. Mas mahal mo ba si mama? Mas mahal mo, di ba? Parang sa magulang, sinong mas gusto mo samahan? Si tatay, si nanay. Parang may competition pa rin sa loob ng bahay. Wala pong ganun dapat. So let us just think, yung solar system, imagine niyo po, when the sun is at the center, every planet stays in the orbit. Tama? Science. But if a planet, imagine niyo lang, tries to become the center, magiging chaotic. In the same way, when Christ is not the center of the family, relationships become unstable and self-centered. So si Christ po talaga ang dapat gitna sa ating mga pamilya. So meron po akong illustration. Ito po ang si Kiriko
Tsaka po, ang kanyang asawa ay si Patricia or Kiko Story. Ito pong nasa kabilang side, yung black and white, yan po ay anak. Siya po si Danny. Yung tatay po nila yung nasa gitna. Yung tatay po, isa po siyang absentee dad, abusive father, abusive husband, an ex-convict, and a member of the Big Four gang, a notorious mafia group in the Philippines during 1960. 15 years po siyang nakulong, nagkahiwalay po sila ng asawa niya, at sumakabilang bahay po siya. And si Danny po, yung na black and white, at ang kanyang mga kapatid ay lumaki sa lola. Ang sabi po ng nanay ni Danny sa kanya, ang natatandaan niya, huwag kang lalaban sa tatay mo, di ba po nananakit? Lalaban sa tatay mo kasi he's still your dad. Tumanim yun sa isip niya. Pero dahil hindi niya mailabas yung galit niya sa tatay niya, sa kalsada niya po ito na ibaling. He got heavily addicted to Cebu at 17 years old and got involved in several criminal acts including kidnapping, robbery, and he was also a suspect for a gang rape. Ang tatay naman po niya, ang natatandaan niyang sinabi ng tatay niya sa kanya, hindi baling makapatay ka, makapatay. Huwag ka lang, hulaan niyo po, huwag ka lang, ano po? Papahuli. Yung iba po, ganyan, gumawa ka ng masama, huwag ka lang papahuli kasi kulong ka. Pero ito po ang sabi sa kanya, hindi baling makapatay ka, huwag ka lang mag-drugs. Wala namang option na tama, mali o mali. Diba? Kahit saan siya pumunta, mali yung option niya. So, yun po yung sinabi ng tatay niya sa kanya. So, from there, that words, natuturuan na si Danny ng kanyang tatay na maging katulad niya. Tama po? Chaotic po pag ganon. Pag hindi nanggampanan ng ama, ang role niya bilang tatay, ang nanay, at ang mga anak, may kanya-kanya po silang direction. Magulo po. So bilang application po, for that point number 1, ang ganda po nito, before I insist my own, kasi kanya-kanya sila, ito yung gusto namin gawin. Ito sa akin, ipipilit niya. Pero, I will ask how can I serve, honor, and help this person, kung specific person, no? Or yung family mo, to follow Christ. Ano ba ang magagawa mo? Para yung pamilyang to, ang direksyon nyo lahat papunta kay Kristo. Ang anak may kapangyarihan din na i-lead ang kanyang parent to Christ kung hindi Kristiyano. Magsisimula yun sa kanya. Meron tayong good example for that. Si Eliza is bunga ng outreach, VBS. Sila Teacher Charlie ang teacher nun. And after nun, nasama niya yung buong family niya. Sila Maricar, ang mama niya. So, pwedeng magsimula sa bata. No? So, sige, tingnan po natin. Listening before reacting. Yan. Help without waiting to be asked. Speak respectfully even during disagreement. Nagtatalo na kayo ng nanay mo. O kaya, ang anak mo kung nanay ka. O kaya, kayong dalawang mag-asawa. Pero, dapat may respect pa rin. Nakuha nyo? Ang hirap, no? Try natin. Pag natutunan natin yan, tatahimik. Yung galit, yung malakas ang boses, biglang hihina. So, aralin po natin paano ang response sa ganyan. Be teachable and willing to cooperate. Consider others' needs and feelings. Hindi lang yung feelings mo. Nagagalit ako naiinis ako. Makinig ka sa akin kasi ako tama. Akala mo tama ka, pero mali ka rin pala. Diba? So, consider others' feelings, not only your own preference. Balansihin natin. Tungo sa paglago, lahat papunta kay Kristo. So, lahat tayo ay kailangan mag-effort. Pag ginawa pa natin personal, humility and Christ-like service shape every relationship. Tama po?
mutual submission means putting Christ first. So I can put others before myself. Si Christ po talaga ang maging sentro ng buhay ng bawat isa sa atin. Punta po tayo sa point number 2. Why God's design for family really matters? Because it brings order to relationship. Magulo ba ang pamilya natin o maayos? Dito po, inisa-isa yung function o role ng asawang babae, asawang lalaki at mga anak. Makinig po tayong mabuti para sa mga ina ng tahanan. Yan. Unang-una na po tayo dito. Submission in marriage reflects reverence to Christ. In verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. What does it mean? Wives are called to submit to their husband as the Lord. Hindi ito pagpapakita ng mas mababa ang mga babae. Tama po? Kundi ito ay tungkol sa pag-honor ng disenyo ng Diyos sa marriage, which is an act of worship and trust in Christ. Meron po akong example. Ito po si Don or Kiko. Ayan, yung matingkad yung suot na damit. Yung pong nandun sa kabilang picture, si Don po yan, at saka si Danny, yung kaninang lalaki, yung nagkukwento tungkol sa family niya. Nung nagkaroon po ng case si Danny, ang case po niya ay frustrated homicide sa Laurel, Batangas. Nagtago po siya. Pero ang unang-una niyang naalalang tawagan ay yung asawa niyang si Don. Si Don po, kung bakit talagang siya ang maiisip. Every day, nare-reach out niya tong asawa niya. I don't know paano yung means, baka cellphone, no? Ang sinasabi niya po every day kay Danny, si Don po yung babae, si Danny po yung lalaki, I love you more and more each day, and I forgive you every day. Hindi po nanghihingi ng sorry yung asawa niya. Na-forgive na niya. May kaso nga di ba? At hiwalay na sila for 3 years. Pero ito pa rin ang response ng asawang babae. Why? Sobrang in love si Don sa Panginoon. At sa sobrang in love niya sa Lord, nag-uumapaw yung love na yon na nai-extend niya sa husband niya. At ang sabi pa, sa sobrang in love niya, nag-active siya sa church and meron siyang small group na kung saan ito ang payo ng small group sa kanya. Or D-group. Sabing ganyan sa kanya, don't give up on your husband. Always pray for your husband. Amen? Honoring. Nung 12 midnight po, tinawagan niya, sinundo po siya ni Don, si Danny. Umuwi sila. Pag uwi niya, may dala-dala po siyang isang sakong baril. Sabi po ni Danny, naghiwalay sila, pero parang days lang po silang hindi nagkita. Why? Kasi po, ang trato ng asawa niya sa kanya, inasikaso siya ng maayos. Sa kabila, nang hindi na siya dapat asikasuhin ng maayos. Pero sobra kasi yung love niya sa Lord. So sa sobrang pagtataka niya na sobrang bait ng asawa niya, sobrang bait isang umaga, aalis itong asawa, 6 a.m., kailangan niya dumalo ng Bible study. Sobrang curious si Danny. Sumama siya sa church. From there, hindi siya naniniwala sa Diyos kasi hindi nga siya, na doon siya nag-start makipag-usap na para bang real na real yung pag-usap niya na hindi naman siya mahilig daw mag-open pero that moment, para niyang sinusumbong lahat. So that is the start ng kanyang relationship sa Panginoon. And ngayon, siya po ay isa ng pastor ng CCF. Founder po siya ng Biyahe, Binigyan Laya ni Jesus, a jail ministry. And Gala,
gabay sa landas. It's a foundation which supports the street children. And he also pioneered the SIPAG or Simula ng Pag-asa, a recovery program para po sa mga nagdodroga. Amen? May pag-asa po, ano? Amen. Isang verse po para sa mga babae. Punta po tayo sa mga husbands. Makinig po ng maigi ang mga husbands. In verse 23, ito po ay Christ is the model of headship. In 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ang role po ng husband as head ay nakapattern sa Panginoong Jesus sa leadership niya sa church na nilalarawan po sa pamamagitan ng love, ng sacrifice, and responsibility, not domination. Alam niyo po yung domination? Yung nandodomina, mga asawang lalaki, meron pong ganito. Kala nila sila lagi ang boss. Sila ang dapat masunod. Sila ang laging tama, kahit mali na minsan. They have the full control, and that is only for their self-interest. Wala pong ganon dito sa SBC. Tama po ba? Amen? Amen. Marriage point to the relationship between Christ and the church. May kinalalaman po ito sa spirituality. The wife's response reflect how the church relates to Christ, trusting His care and authority. Sa verse 25 po, love that sacrifice. Isa-isahin po natin, no? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng inyong pagmamahal. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Kaya niyo pong gawin yon sa inyong mga asawa? A love that gives. Yes, yes, yes daw. Amen. A love that gives, serves, and sacrifice, not just feels. Hindi lang to emotion. Feeling ko mahal kita ngayon kasi ang ganda mo. Bukas hindi na. Hindi, no? Hindi ganon. So, inilarawan niya ng Panginoong Jesus. Let's have verse 26 and 27. Love that sanctifies. Upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Christ's love makes the church holy and pure. Yung love should help the wife grow spiritually. Hindi yung mapalayo sa Diyos. Kung hindi pa nakakakilala ang asawang lalaki, magtulungan po ang asawang babae. Ang response niya sa asawang lalaki is para sa asawa niya na mas lumapit sa Diyos. Amen? Hindi po ito galing sa akin, galing po ito sa salita ng Diyos. Ito po ay para sa bawat isa sa atin. Love that cares deeply, in 28 to 30. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Meron po ba rito? Ay, katawan na to. Hindi, di ba? Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan. So wala naman po sigurong taong nagpapabaya. Di ba po? Wala dito nun. Yan. At there is no neglect in real love. Ang totoong nagmamahal, nag-aaruga. Ang totoong nagmamahal, nagkikare talaga. At ang totoong nagmamahal ay nararamdaman. Amen? Mga asawang babae, ramdam niyo ba ang love nila? Amen. Iba-iba pong response. Amen. Okay.
Love that reflects unity in 31. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Marriage is one flesh. It is a union, deep committed, and lifelong. Hindi hanggang bukas lang tayo ay magkasama. Pag mahirap na at ayaw ko ng ugali mo, ayaw na kita. Hindi ganon. Di ba? Hindi daw po ganon. Love that reflects Christ and the church. In verse 32, mayroon itong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Marriage is a picture of greater reality. Ang relasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang tao. Ito ay dinisenyo ng Diyos upang maipakita ang Ebanghelyo. Amen? May purpose ang Diyos. Love and respect go together. In verse 33, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. A husband who truly loves will not be harsh. Tama? Hindi mo sasabihin yung mga pangit na salita kung mahal mo. Hindi selfish, hindi passive. Active talaga yung love mo. His love makes her wife feel secure. Secure ba yung feeling natin, mga asawang babae? Yes. And valued. Nararamdaman natin we are important to them kasi naipaparamdam nila. Ang tanong po, mga asawang lalaki, ito na po yung question and answer. Mga asawang lalaki, paano mo itinuturing ang asawa mong babae? Yan, reflection. Ayon ba ito sa disenyo ng Diyos? Yung kanina, harsh word daw. May ganun ba? Wala. So kung nakakapag-harsh word tayo, today, pwede na natin yun i-repent sa Panginoon. And hilingin natin na maging maayos tayo magsalita sa ating mga asawa. Sa mga asawang babae naman po, so ito, babawi yung mga lalaki. No? We need to respect our husbands. Ipakita natin that we honor them, support and affirm his leadership. Tanong sa mga asawang babae, ginagawa ba natin ito? Ginagawa ba natin to? Tayo makakasagot na. We respect our husband? Yes. Or ginagawa ba natin silang tigasin? Tagasaing, tagalaba, taga whatever. Diba? So yun po, yung love and respect, hindi po ito dapat mawala sa pamilya. Now, turn naman po ng ating mga anak. Makinig ng mabuti ang mga anak kasi sa mga susunod po, kayo rin ay magkakaanak. Okay, number 1, obedience is the right response to God. Verse 1, chapter 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ang pagsunod sa magulang po ay hindi lang Filipino culture. No? Ito ay God's will. It means listening and following and responding with the right attitude. It is an act also of obedience talaga sa Panginoon. Kaya yung mga batang makikita mo na hindi marunong sumunod sa magulang, hirap yan sumunod sa Diyos. Bakit kamo? Naririnig na nila yung magulang nila eh. Hindi pa nila sinusunod. Eh how much more yung Panginoon, isisik mo pa talaga yung word niya. Hindi yan makakasunod sa Diyos. Kaya makikita natin doon, if they are obeying their parents, madali po yan sila makakasunod. Honor goes beyond obedience. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. It shows not only our relationship, but also our relationship sa Diyos. Tama, no? Talagang una lagi, if we have that relationship sa Diyos, magiging madali ang lahat. God blesses obedience and honor. Verse 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. May pangako ang Diyos.
It shows na pag sinunod po natin ang disenyo ng Diyos sa family, nagpapakita po ito ng blessing, order, and wisdom at protection po sa ating pamilya. Tama po, no? Kasi nung kay Danny po, kung saan-saan yung direction niya, yung protection wala. Parang naging magulo yung life niya. So tingnan po natin bilang illustration. Basketball or volleyball team, sa isa naman pong team, hindi po pwedeng lahat ay spiker. Hindi po pwedeng lahat ay server. Di ba po? May kanya-kanya silang role. Ganon din po sa family. Para maging maayos, gampanan ang kanya-kanyang role. God's design brings harmony when each person embraces their responsibility. So may ambag ka lagi. Pakisabi sa katabi mo, may ambag ka. Application for point number 2. Ayan. Sa husband, lead with sacrificial love. Wives, support with respect. And children, obey and honor parents. Question, am I embracing my God-given role or resisting it? Kayo makakasagot. Ang bawat isa sa atin ang sasagot niyan. Okay, last month po, kami po ay na-schedule for Nasugbu. Sobrang masaya po ako kasi kumpleto kami. So mga previous po na punta doon, lagi po kami may kasama, iba. D7 or kung sino po yung schedule ng magtuturo sa bata or magpapaawit or magluluto. So hindi po kami nabubuo kasi hindi po kami kakasya sa sasakyan. Pero last time, buo po kami. At nakakatuwa po kasi si Alec, marunong na rin po siya tumugtog. So siya po tagatugtog. Si Phoebe po, marunong naman kumanta. Si Jojo nag-drive. Pwede rin po kami, nagluluto po kami previously. Pero that time po naka-assign. At kanya-kanya rin po silang assignment. And sobra pong nakakatuwa. May instance po doon na hindi inaayos po namin yung tech. Sabi po ni Alec, sabi niya, kaya hindi maganda pagka buong pamilya ang magkasama kasi wala daw mag-aayos ng tech. Marunong naman si Jojo mag-ayos. Sabi ko, mas maganda pag family. Kasi nga, biblically, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun. Tapos bigla siya tumahimik kasi Bible na pinag-uusapan. Sabi ko, kumuha ka ng verse na magsasabi sa akin na hindi okay ang family. Tapos niyo, gumanon na siya. So, yun po. Ngayon po, sila Esther, si Resty, at si Chelsea ay nandoon. Kasama po si Kuya Mal. Kung malaki lamang po ang sasakyan, ay kasama rin po ang kanyang asawa. Kaya sa susunod po, mas maganda, mas malaki ang sasakyan para po talagang i-practice po natin kung may mga chances that we can serve as a whole family, let's do it. Amen po? Agree po kayo doon? Meron po tayo talagang role. Yung mga anak natin, akayin natin yan for us na sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. Let's have point number 3. It shapes the next generation. Bring them up in chapter 6 verse 4. Bring them up in the training and instruction of the Lord. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Para lang po yan yung kamatis. Yan. Ang kamatis po na stem is malambot. Tama po? At kailangan mong i-guide habang lumalaki. Ganon din ang mga anak natin. Kailangan natin silang gabayan. Narinig nyo na po ba na habang tinuturuan natin sila yung mga sinasabi natin, litanya, ay hindi lamang enough na nagsasalita sa mga anak natin. Kailangan din po ay makita sa atin. Yung pong kasabihan na ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. So, kailangan po yon if we say it, kasama po yung ating gawa, makita nila. Narinig ko rin po yan doon sa testimony ni Isabel, kasama niya yung nanay niya na si Gloria Romero habang ini-interview sila sa Tony Talks.
Yung story po nila Danny kanina, na yung Urquico family, ay nakuha ko rin po kay Tony, na in-interview po sila. Manood po kayo noon, marami po silang mga in-interview na nakaka-inspire. So, sa akin po, as nanay, as hands-on po sa family, na-mention ko na po dati sa inyo yon na nung na-realize ko na ang word of God, napaka-importante na hindi dapat mawaglit at dapat ituro sa mga anak. Nung ako po ay nagkamali, tama po, gusto ko pong ma-instill yun sa anak ko. Kaya dinadala ko siya sa Sunday school. Tapos, doon po ako nakita ni Pastor Nina, kaya niya ako na-assign na mag-head ng children's ministry. Kasi binabantayan ko si PB, wag tatakas sa Sunday school. Kaya po ako nagturo doon. And si Alec naman po, siya po yung karay-karay ko nung mga nag-outreach na po kami sa iba't ibang lugar. And right now po, si Kayi, siya po talaga yung nagbe-benefit ng mga natututunan ko ngayon. Nung siya po ay age 4, ang pinag-practice reading ko po sa kanya, hindi any book, kundi Kids Bible. Yung Bible for Kids, ganyang kakapal, ganito kalaki. Yun. Every day, every night, practice reading siya. At the same time, yun na yung bedtime story namin. Tatanungin ko siya anong understanding niya sa mga Bible stories. So, hitting 2 birds in 1 stone. Gawin niyo po yun doon sa may mga anak na maliliit. Yun po ang gamitin yung pang-practice sa kanila. At the same time, matuturuan niyo na po sila. Right now po, ay nag-Bible reading na po siya ng kanyang personal every day. Meron po siyang journal. Ginagamit niya po yung soap. Scripture, 1 chapter a day. Scripture, kung hindi, pag mahaba po yung chapter, sabi ko, i-cut niya per story. Scripture, observation, nilalog niya lahat ng observation niya. And application and prayer. Kaya after niya po mag-read, tatanungin ko siya, anong iyong application? So, ganun po kaming, ganun ko po siya na-check. And recently, we had our family devotion. Ang ganda po kasi, nung nag-check po ako sa bawat isa sa kanila, meron po silang personal Bible reading and prayer. Dapat po magkaroon po tayo talaga noon. Maganda po iyon. And doon po sa prayer namin yesterday, nakakatuwa po kasi ang verse po namin is in Ephesians chapter 4 verse 15 that it tells about the headship of Christ and speaking in truth and with love. Tapos, parang nagkaroon kami ng parang open forum, something that you want to say. Tapos sabi namin, kapag meron kang correction sa bawat isa sa atin, may correction, wag sana yung sasabihin mo agad, ikaw nga, ganito, si ganito nga, parang hindi mo na agad tinanggap yung correction, pinasa mo na agad yung mali ng iba, hinanap mo na agad yung mali ng iba. So we all agreed na we can correct each other. Ako, in-encourage ko po sila kahit mga bata, kasi ang parent, hindi laging tama, totoo po yan, di ba? Na pwede po silang mag-voice out kung ano po yung heart nila sa amin. And we did that yesterday. At nakakatuwa po, and we're praying for one another. Mas nagiging close po ang family when you're doing the family devotion. Kasi si Kristo ang sentro nito. So, sana po lahat po tayo ay mag-umpisa na magkaroon po noon. Bilang application po natin, for point number 3, model the faith you want your children to follow. I also gave emphasis po dyan na kapag nagkaroon kayo ng sarili-sarili nyong family, kayo ang magle-lead ng family devotion. And number 2, correct with love, not anger. Yan. Intentionally teach God's word in everyday moments. Magre-remind po talaga tayo. Pero tayo mga parents, hindi tayo makapag-remind sa kanila, magbasa ka ng Bible mo kung hindi ka nagbabasa. Ikaw rin talaga ang mauuna bago mo sila i-remind. And, in summary po, God's design for the family matters because it centers the family on Christ. Number 2, brings order to relationship and shapes the next generation. Amen? In conclusion, when God's design is ignored, the home begins to break down. When Christ is at the center of our relationships, everything is transformed. Humility replaces pride.
love becomes sacrificial, and parenting becomes intentional spiritual formation. This truth reminds us that Christian home is not built by human effort alone, but by lives surrendered to Jesus. As we submit to one another, love as Christ loved, and raise our children in the Lord, we reflect God's design for the family and display the gospel to the world. Makikita nila kung anong meron sa bawat pamilya natin, that we have Christ in our heart. A Christ-centered life produces Christ-centered home, and Christ-centered homes point others back to Christ Himself. Ngayon po, yung tanong ni Josue, tinatawagan ko na po ang praise team. Yan din po ang tanong sa atin. At yan din po ang pwede natin itanong kapag naturuan na natin ang ating mga anak. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ano po ang inyong sagot? Let us declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Ulitin po natin ulit. 1, 2, 3, go. As for me and my house, we will serve the Lord. Lahat po tayo ay tumayo. And let us pray. And after we pray po, we will sing a declaration song that as for me and my house, we will serve the Lord. Let us all pray. Hallelujah, Father God. Thank you so much, Lord, sa pagtuturo mo sa amin, reminding us of our roles, O God. Bilang mga asawang babae, asawang lalaki, at mga anak, Panginoon, na meron po kaming kanya-kanyang role na dapat gampanan sa aming mga pamilya. At Ikaw ang sentro nito, O Diyos. We pray, O God, that it's not just na nakapakinggan namin today at hindi namin gagawin. Sa pag-uwi po namin, umpisaan namin, O Diyos, na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo, individually. And as family, Panginoon, we declare, Lord God, that as for me and my house, we will serve you, O God. Sa iyo po, Panginoon, namin pinagkakatiwala ang lahat. And we're praying, O God, speak blessings about family, Panginoon. Sa mga ama ng tahanan, Ikaw ang sumama, O Diyos, na magampanan nila, Panginoon, na maging head ng bawat family, Panginoon. Sa bawat mga ina, Panginoon, yung response ng respect sa bawat mga asawa namin, Panginoon. Yung love na binibigay mo sa amin ang siyang magumapaw so that madali po namin itong ma-share. Madali po namin itong maipakita sa kanila, Panginoon. And even sa mga anak, bawat isa sa amin, turuan mo ang aming mga puso na maging obedient sa iyo, God. Salamat po, Panginoon. Buuhin mo ang pamilya ng bawat isa sa amin. And I pray, O God, na Ikaw ang foundation na ito at Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas. At magampanan namin, Panginoon, ang pagdidisipulo sa aming mga anak so that ipapasa rin po nila ito sa mga kanilang mga anak at sa mga anak sa mga susunod pang henerasyon. At ito ay makita ng mga nasa sanlibutan, Panginoon, that we have you. At makita nila, Panginoon, at sila rin pa, Panginoon, ay makakilala sa iyo sa pamamagitan ng buhay na meron kami. Salamat po, Panginoon. We bring back all the glory sa iyo lang. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Let us sing this song. As for me and my house, we will serve the Lord.